So dito naman tayo sa Alchemist Specialty Coffee at kasama natin si Mark Montero. Ipo. Artistahan. Medyo sasakyan daw eh. Sasakyan. So, yan po. Mark Montero po, owner ng Alchemist Specialty Coffees. Thank you po sa pag-visit, sir. Salamat sa pag ano sa amin, pag-accommodate kahit na Holy Week pa. So good. Sabi ko nga basta kayo. Kasi may mga common friends tayo. yeah. And then, salamat sa pag-visit din sa akin. Yeah. Actually, maganda yung ako ba magkikwento muna? Sige. Hindi, kasi sabi ni Rans, nakilala ka daw niya sa Thailand. So, magkakasama kayo. So, so parang close na din ako sa family nila kasi the shop started with them. So partners kay ni Randy before. So, post-pandemic, meron silang shop dun sa may Panganiban. So, nagsisell sila ng local products. Then, ako yung nag-set up dun ng coffee. Oh, I see. So, naging parang partner. Within that shop. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Meron na naman tayong tour, Yes, ma'am. sir. Opo. Babalik tayo ng Vietnam. Vietnam Sir ulit. Bobby. Okay. Opo. Pero this time, pupunta po tayong Mekong Delta ng Vietnam. Ayan. So, ang topic po natin ay Vietnam Rice and Fruit Orchard Tour. Sa June 4 to 8. Ayan. Ang tawag po nila dito sa Mekong Delta ay the Rice Bowl of Vietnam. Sisilipin po natin yung mismong farm ng mga Vietnamese. At the same time, sisilip din po tayo doon sa mga milling kakagulat kasi nga talagang parang from yung bigas po nila dumadating doon sa mga rice mills ng nakabarge using the Mekong Delta. Tapos hinihigop na lang po siya ng machine. Dire-diretso na po yun. In 8 to 12 hours, lalabas po yung bigas. Bigas na. Guava, ayan, dragon fruit, durian, langka. Jackfruit. Open na yung registration. Open na po yung registration. Open na po. Just send us a message sa Inspired Learning Tours Facebook page. Yun po yung pinakamabilis. May pa-fruit buffet ka ba, Ay, ma'am? syempre po. Sa Vietnam lang Laging po. looking forward yan sa fruit buffet. Dalawa pala yung aabangan mo. Oo, durian at Durian at bayabas. kasama po ako sa tour na to. Magkita-kita po tayo. Oo, kasama po ulit si Sir Buddy and his team. Kasama po ang agribusiness, how it works sa tour na to. Mag-register na po kayo, sigurado hindi po kayo magsisisi. Salamat po. Then this time, ina-acquire ko pa rin yung mga product niya. So meron dito yung mga kalimunsito niya, mga ginger ale and all. So ina-offer ko pa rin siya dito, hindi siya nawala. Oh, I see. So, constant ang communication. So meron ka rin nung ano niya, yung passion fruit. Meron. Wow. Meron tayo dyan. Okay. Kalimunsito. Yun. Tapos, yan. Ginger ale. Wow. So, ginawa niya sa akin, parang ginawa niya ako ng sariling label. Brand. Tapos ito pa rin sa kanya. Hindi ko pa rin winala yung brand niya. So, sinasabi ko na pinoproduce sa akin ni Randy pa rin ng The Gook Farm. So, yan. Ang galing. Tapos ito yung sarili mong brand. Oo, pero siya ang producer pa rin yan. Sa kanya siya pa rin nagbobote. As you can see, meron tayong mga cocktails and all. May mga local din tayo, mga gimat. Pero ito yung ano talaga, binubrew din dito. That is double IPA na beer. Dito siya brino sa Naga din. So, Para mga friend din namin yan ni Raz. So, craft beer. Craft beer. Oo, na homemade dito sa Naga City. Wow. So, yan. May mga products pa tayo dito na pinopromote. Kasi ang aim ng Alchemist is parang
ma-promote din yung mga local producers natin. So sabi ko, I think it's a best platform na kayo ang pumunta. Uy. Ilalabas ko lahat yan, sabi ko. Thank you. Para ma-promote din sila. And besides, syempre, local to local pa rin ang support namin. But basically, coffee shop, specialty coffee shop ito. Yes po, specialty coffee shop. Madami kasing mga cafe na they offer pa rin food as their main product. So us, Alchemist Specialty Coffee, ang pinaka main product namin na ina-offer is coffee. Yeah. So doon kami nagfo-focus. Basta kasi sa aming mga menu, walang food, isa lang yung option mo, sandwich. For some Bakit? sandwiches. Tingnan nga natin yung Nandito yung menu. So yan. So ang una namin sa menu namin is filtered coffee, sa single origin na mga coffee, mga traceable coffee. Yan yung sa ibang bansa, yan ngayon yung pinaka-in sa mga coffee shop. Single origin, high grade, and then the rest are the classics, and then poisons are cocktails. Sorry about that. And then we have some flavored coffees. And then the local craft sodas. Ito Sandwiches lang siya, oo. Then wala kaming mga main product or rice meals and all. So yan lang, super straightforward. Pupunta ka sa Alchemist, magkakape ka. Ang galing. Kailan nag-start ang Alchemist? Ano ba? Itong brand na to, kasi before we have the Coffee Rebels. Yung Coffee Rebels sa Ateneo Avenue, that is, parang kinoncept namin for the community who really loves coffee. Kape lang. Walang asukal, walang gatas. As in purest. As in pure. Purest cafe. Post-pandemic. Then, after nun, umalis kasi ako, bumalik ako sa ibang bansa. Then after few months, inopen ko tong Alchemist. Iba naman yung attack niya kasi kailangan ko din i-cater yung ibang market. Just to survive, how business works. Kaya nag-offer kami ng mga ganito pa rin, other option than filtered coffee. Before ito lang, menu namin, filtered coffee. Yan lang. Yan lang. Tapos pipili ka lang ng mga origin mo. Speaking of origin, eto. Okay. Halimbawa, may dalawa kaming hopper. Okay. Okay. So ito, yung single origin namin na Vietnam. So international coffee. Traceable coffees. Ito naman yung aming pinagmamalaking Mount Isarog blend. Mount Isarog. Oo. Blend. Kung nandun kayo nakapunta kayo dun sa farm nila Rans, yung foothill yun ng Mount Isarog. Yes. Yung bundok na yun sa, Sa likod niya. Oo. So meron tayong farmer, si Kuya July. Si Kuya July, isa sa mga farmer natin sa Mount Isarog. Wow. So, siya nagpo-produce ng coffee. So, mano-mano, very labor intensive. So, yan, ganyan niya produce. Meron tayo dyan samples na prepare para makita niyo yung product nila. This year, nakakuha ako sa kanila ng around 200 kilos lang. Though madami yung coffee nila doon sa farm nila, very limited yung na-produce nila dahil kulang yung mga equipment nila. Doon nag-start pa lang naman yung coffee industry dito, mga backyard farmers. Sabi ko, sana sa next na harvest season ay makapag-produce na tayo mas marami para maayos din natin yung quality ng kape nila. So, ilang years na bali itong... Ang Alchemist Specialty Coffee is around 9 months pa lang. Bagong-bago. Oh, I see. Bagong-bago. Kasi itong building, inantay ko from 2022. Tapos natapos siya early last year. Then saka ako nag-start nito. So this is yours, the place? So naman ni misis ko, yung asawa ko, na-acquire namin yung lupa, tapos nakapagpa-build kami dito sa area. Wow. And then, so yan, before pa talaga, talagang into na ako, coffee industry. Since 2009. Okay lang ba magkwento? Oh naman! Dal-dal Actually, yung format ng vlog ko, I'm just the listener.
Walang sets of questions. Magpupush na ako ng aking information. Your chance. Actually, gusto ko din maging vlogger. Kaya ganito ako eh. No, just kidding. So, talagang nasa industry ako ng pagkakape. So, after ng graduation college, may auntie ako sa UAE, sa Dubai. Okay. Then, mabilis pa nang lumabas ng bansa. Unlike ngayon. So, after graduation, pumunta ako doon. Then, nakapasok ako sa isang magandang company naman. As barista. So, nag-start na talaga yung career ko doon. Doon ka natuto? From 2009. Kung una, syempre, wala kang experience. 3-in-1 ka eh. Then after, sabi ko, okay pala yung mga ganitong concept na whole beans. Dito, bibihira, di ba? Pag wala kang pera, that time, medyo hindi ka makakapasok sa mga Starbucks na yan. Then, 2022, post-pandemic, medyo nakamask pa yung iba doon. Nag-decide ako kasi sabi ko baka madeds tayo dito. Sabi ko sa misis ko, baka hindi natin magawa yung mga gusto natin. Start na natin yung plan natin to have our own cafe. So, nag-agree naman siya. Then, ito na. Yung start ako doon kay Rands, lumipat sa Ateneo. Then, ito na, Alchemist Specialty Coffee. So, ganun yung kwento ng Alchemist Specialty Coffee. Kumusta? To be honest, since itong concept is bago dito sa Naga City. Wala kang rice mill, napapalibutan ko ng mga schools. Siyempre, dun papasok yung cost ko dito. Hindi naman ganun ka-student friendly. Yes. Though hindi naman sila ang main target. Kasi mga young pro naman yung pumupunta sa akin before, even sa Ateneo Avenue. Medyo hindi kaya ng masses yung pricing. Hindi ko naman ako, I cannot go low with the price kasi sa quality naman ng produkto, malulugi naman ako. So hindi siya for the masses, then hindi siya sa mga super mass crowd na area. So I want it to be like this, intimate. Ito naman talaga yung gusto ko. Mahirap siya, of course, kasi monetarily, syempre, you gain less with this type of concept. Although sa ibang bansa, this is the trend. Local brand, local cafe, tapos small simple na setup na gaya ng ganito. Chill lang. Then after 6, meron tayong mga ino-offer dyan na gusto ninyo. Ayaw nyo nang magkape. Mocktail. Mag-start with the mocktail. Using local products. Meron tayo dito mga pang-mix eh. Yan na naman ako, si magaling mag-promote. So, we support local, producers, mga farmers sila, direct din, same nila Vance. So, yan is calamansi and passion fruit na concentrate. So, meaning, in-squeeze lang to and then that's it? In-squeeze, pinasteurize, binato. Pinasteurize, para tumagal siya. So, yun yung kagandahan ng dito sa amin kasi may mga nagpo-produce na ganyan. Nakakatulong. Tapos, nagagamit mo din yung local. Tapos, na-open yung mga consumer na okay din pala yung mga local products natin. Kaya na din palang mag-level dun sa mga syrups na nababili sa market. Yeah, despite of sabi mo nga, in terms of business, kasi nga niche. And niche. For ito yung medyo mas may purchasing power, not the student type, di ba? Correct, yes. And sinabi mo nga, pag ganito yung concept, medyo mas mabagal o mas maliit yung kita or something like that. Correct. To that effect, no? Correct. Not necessarily. Why you decided na ituloy yung ganitong klaseng setup? Siguro na lang, driven by passion na lang siguro. Super passionate ako sa kape. Hindi lang dun sa mataas na cost ng ating mga tawag dito, mga product. Pumupunta din tayo sa mga farm
just to help our farmer din. Yeah. So another cost din yun. Cost din. Oo. Pupunta ka doon, kumustahin sila, yung travel mo doon, yung time mo, tapos yung effort mo na to teach them how to produce proper coffee. Yeah. Then we have a lot of tawag dito, mga projects. One of them are tree planting activity. Sige nga, pakita natin. So last year, I come up with an idea na magpatanim ng mga kape sa Goa. So before Goa, kasi, yung foothill ng Mount Isarog are coffee plantations. Kasi yung mga una daw dito na mga nag-settle is from Batangas, mga Batanggenyo, from the history. Tapos, nagtanim sila ng mga kape. Kasi before, we are a coffee-producing country talaga. So, ang nakakalungkot na kwento, kasi after nung embargo, nung hindi na tayo nakapag-import ng kape, pinabayaan na yung mga plantations. Import-export. Export, sorry. Kapag-export. Pag napabayaan ng mga plantations from before, after American War ba. Then, yun, may nakita kami, with the help of DTI naman, ng mga farmers na nag-keep pa rin ng mga heirloom na mga trees doon. So may mga naiwan pa rin. Ang nakakalungkot, yung iba, pinutol na nila, ginawa nilang uling. Inuling na lang nila. So nakakalungkot. Sabi ko, i-revive natin. So eto na yun, dito na pumasok yung idea na sabi ko, magpatanim tayo ng kape ulit. So yun, nagpatanim kami with the help of JCI, nakapagpatanim kami ng around 500 trees. Medyo maliit na number, pero malaking tulong na din sa future natin kasi ma-open na din yung ibang mga gusto na tumulong na magpatanim. Kasi nag-import tayo ng kape. Bakit tumutubo naman sa atin yung kape? Ba't hindi natin itanim? Tapos tayo nang gumamit ng sarili nating produkto or mga harvest natin. So yun ang idea. So ito, nanalo naman siya sa JCI's National Award ata to nila. So yan. So sila naman, nangako naman sila na magbibigay ng support sa post-harvesting equipment. So sabi ko, by next na anihan, mabibigay na dapat natin yung ating napangako sa mga farmer. So yung unang stage is magpatanim. Nagawa namin. Nagawa nyo. Mark, yung 500 trees na tinanim ninyo, that's translate to how many farmers? Isa lang yun. Isa lang? Kasi may nakausap ako from Bukidnon na talagang nagpa-farm siya. Okay. Inintroduce na sa amin yung triple planting. So tatlo sa isang hole. Okay. Para mas madami. Kasi ang kape, kukunin mo yung lateral niya. So hindi siya pwedeng tumaas. So sa triple planting, yung tree na puno, kukunin mo lang yung lateral, okay na siya. Mas madami yung lateral mong makuha. So ibig sabihin, makapag-produce siya ng mas madami. So yun yung ginawa namin. Yung 500 trees, so i-divide mo pa siya sa 3. So within a hectare lang siya. Okay. So napakaliit din na number kung susuma total. Pero at least nakapag-start, yun naman talaga yung plan. So in the future, pag may event ulit na ganun, in collaborations with local cafe owners din. So yung kagandahan dito kasi may community kami dito. Hindi yun ako lang or DTI lang or one person lang. It's a collaboration with coffee shop owners din. So yun. Bibigyan ko muna kayo ng kape, no? Para what type of coffee po ang usual? Ikaw, ano gusto mo? Yung kung saan ka sikat? Saan ako sikat? Bestseller. Ang coffee ko kasi dito, mainly green beans. So niluluto ko siya. So once may bago akong green beans, niluluto ko siya. Then yun yung ino-offer ko sa kanila. So wala talagang bestseller. What is yung meron ngayon? That's it. Yeah. So gaya ngayon, mayroon akong Burundi. Ito yung isarog natin. Ito. Papakita ko sa yung quality and yung green beans natin din.
So, nasa commercial stage pa tayo. Though, yan, nag-prepare ako para sa inyo, guys. Oh. So, ito yung mga green beans natin. Okay. Ano yung Mark artist ka, no? Hindi. Sakto lang po. So, yan. Mag-start muna tayo doon sa isa pa nating farmer from Benguet. Oh, I see. So, So, you source your bean not just in Naga, ay No. not just in Kamsur. Meron tayong, kasi dito sa Kamsur, ang tumutubo lang is Robusta. Okay. Robusta from the word robust. Yung flavor niya talaga, medyo harsh para sa iba. So, yung variety na yun, mainly for blending. I-blend mo siya sa Arabica just to minimize the acidity kasi yung iba naman ayaw naman ng sobrang asim. So, eto, nag-source ako from Shilan, na Trinidad Benguet. Okay. Bumisita din ako sa farm nila 2 years ago. So, mayroon na kaming connection din within the farmer, si Alan and Catherine. Tapos, yun, eto yung pinados nila. Anaerobic natural. Kung maamoy mo siya, iba. Parang fermented. Yeah. Which is, fermented talaga siya. So, the way they process this type of coffee, in-enclose siya sa walang hangin. So, enclosed environment. Ferment siya for how many days? I think this is 15 days. 15 days. Galing siya sa Shilan, La Trinidad Benguet, Mudaan di Pamilya. So, nakita mo naman. So, very detailed. Ganyan ang specialty coffee. It's super traceable. Ano yung process niya dito? Is it the dry or the wet process? Both siya, ganito, start niya, syempre, ipipick mo muna as cherry. And then, isusort mo siya. Then, after sorting, lalagay mo siya sa drum or sa plastic bag na enclosed siya. Hindi siya nasingaw. Okay. By that process, napapa-fast yung pag-ferment niya. Gusto mo yung fermentation para ma-incorporate yung parang acidity. Okay. So yung sa pag-ferment ng kape. So sa amoy pa lang alam mo kaagad na meron siyang fermenty siya. After roasting, mas elevated yung fruitiness niya or yung acidity niya. Kasi anaerobic siya. But after the fermentation, paano sorry. niya tinanggal yung pulp? Ito, anaerobic natural. After niyang in-close on 15 days, bibilad niya yun with the skin. Bibilad Oo. niya. Ito pala, mas maganda. Kasi meron pala ako ditong in-order na isa pa. Hindi na ubusan. Ito, Yan naman. natural. Ito, natural. Natural. Oo. So, hindi siya pinerment. Hindi. Once na harvest, deny na kagad diretso siya. drying. Then, after that, deholing. Oo, Tanggalin paamoy yung balat. naman. Diba din, hindi siya gaanong ganun kapandyan. Yeah. From saan to galing? Same farm. Same farm. Yep. Same farm. Yan, medyo... Para mas mabango to. Oo. Tama ba? Yep, correct. Since ito natural, na-ferment lang siya with his own cherry or with the cherry itself. So, yan. Ito naman, may additional siyang fermentation kasi 15 days tapos nasa enclosed environment pa. So, kaya ganyan yung niya, yung amoy niya. Ito naman, honey. Honey anaerobic. Honey anaerobic. Bakit nagkaganon? Yan, honey anaerobic. So, ito naman, ang process niya, once na anaerobic siya for 15 days, i-hole siya, tanggalin yung balat. Okay. Tapos, hindi na siya hugasan, saka siya ibibilad. Ito, anaerobic natural, okay. paka-ferment, bibilad siya with skin on. Oo. Ito naman, tinanggalan ng pulp, then Ito yung drenage dinidipulp siya. Oo. So, meron pa siyang mucilage o yung sticky substance, andyan pa rin sa beans niya before drying. Yun yung sinasabi ko ng wet process. Yung Yung dry process is yung natural. kasama yung pulp tapos ida-dry. Correct. Meron tayo palang sample dito. Dami ko pala ditong sample. Sige. So, ito yung cascara.
another product ulit siya. Byproduct siya ng coffee processing. Cascara is the hull. yes, the pulp. Yan yung red na pulp. Once na natanggal siya sa beans, na separate siya, yan na yun, papatuyuin. So sikat siya sa Lasang Yemen. Parang siya, tea substitute. Yeah. Instead of having tea leaves, ito naman, tisan ang kasi kanya, ang category niya, hindi siya tea. Tisan. So, ito yung parehas dun sa ginagawa nila sa cacao beans. Yung balat, yung skin niya, Correct. ginagawa nilang tea. So, parang ito yung counterpart for Ito yung coffee. counterpart. Pero ito, mas fruitier kasi flesh yan. Flesh, kasi yung balat niya, nandun pa rin siya. So, yan. Mahal din ang niya, ang Mahal cost. Masarap na tea. So, gagawin ko kaya. Para hindi tayo dito nanghuhula. Sige. Gagawin ko kaya ng tea dyan. Okay. Bago tayo magkape, mag-pulp muna tayo ng kape. So, it's 5 grams. Balik natin. Sayang. Oo, natin to. So, Mark, full-time ka sa business na to? Yep. So, full-time. Though, meron akong barista dito. Pero ako naglulook Nag-roast. after sa business. Okay. Tapos, yun natin ng boiling temp ata to eh. So, yan. Makita nyo din, ang mga equipment natin is very precise. Kasi, dapat controlled yung brewing natin sa specialty coffee. So, yan. Ito, same farm sa Benguet. Natural process. Ito yung natural process. Tapos, pakita ko naman din pala mo. Tapos, pakita ko sa iyo yung, ito naman yung sa isarog natin. Ito na yung naga. Ay, kamsur. As you can see, sa quality niya, hindi pa siya in par with other Okay. kasi siya medyo may discolorations, nakikita niyo may mga white speck. Though hindi siya sira. Ang ginawa kasi ng ating farmer, ito si Kuya Julio. Nakikita niyo sa picture niya. Manual niyang hinuhol yan. Manual. So, pinupukpok niya yung cherry, yung dried cherry, para ma-separate itong beans na to. So yan, kaya merong mga puti-puti kasi nasobrahan sa pukpok. After roasting, nag-iiba din yung kulay niyan, mas mabilis din yung mag-crack. So sa 1 kilong ganito na i-roast mo, magtatapon ka ng 200 grams ng kape para lang makuha mo yung quality na gusto mo. Segregate mo lahat ng mga defects. So kaya hindi siya hindi man siya maibebenta ng mas mahal din kasi it's a robusta. Medyo napakaliit lang ng margin mo for that type of coffee. Kaya sana, sabi ko, makapag-produce na tayo ng mga equipment para ang gagawin nila, mag-focus na lang sila sa pag-pick ng cherry. Tapos pag-dry, hindi nila isipin yan. Ikaw na. In 3 weeks nilang trabaho, nakapag-produce lang sila ng 95 kilos. 95 kilos. In 3 weeks, wala silang ibang ginawa. Nagpukpok, nag-sort. Yun lang. So, while, kung meron tayong equipment, sabi ko, in 1 hour, kaya niyang mag-haul ng 120 kilos of cherry. ganun kabilis. So, yan. May maganda naman ditong ginagawa ang DTI saka ang DAR. Kasi before, kinuha nila akong mag-train ng mga farmer natin. Okay. Though talaga hindi focus ang Bicol region sa coffee farming. Kasi we are known for 'di ba, mga koprasan and all. Kopra. This time medyo mas na nga yung cacao farming dito sa Naga, kasi cacao farming dito sa Bicol region ay booming. Sabi ko, cacao, coffee,
coconut, isa lang naman siya eh. So, kaya mo siyang itanim with side by side ng tatlo. So, kasi parang, kung hindi ako nagkakamali, sa Coco Levi, kasama yung Cacao and coffee. Cacao and coffee. So, yun. Sabi ko, sayang din naman. At noon naman yung Isarog na mayroon talagang plantation before ng kape. So, yun yung ginagawa ko. Yeah. Ito yung tea. Yes po. So, boiling temp. Ginagawa ko dito before, ginagawa ko tong syrup eh. Nung nasa abroad ako. Oh, talaga? And then doon, nilalagyan nila to ng spices. Cloves, ginger, tas cardamom. Social na. Oo, mukha na nga na. Bili mo na na mas mahal. So, okay, go. Lagyan na natin ng 170 ml. Staple siya sa Yemen. As you know, Yemen is the first coffee plantation na known sa history natin. Tapos sa Yemen, hindi nila dinidiscard yan. So, ginagawa nilang tea alternative. So, yan. Yan yung kape natin. You can compare side by side. Parang, hindi ko napapagandahin kasi. So, as is yan. So, to improve the quality for the Isarog coffee, medyo matagal-tagal pa ba ang ang advocacy kailangan mo rito? So, I'm looking around 4 years. Kasi kung mag-start ka ng pagpatanim mo this year, mamumunga siya after 3 years. Okay. Then hindi pa siya yung full potential ng Start harvest pa. niya. Oo. From 4 or 5 years, dun ka lang makakakuha ng magaganda talagang harvest. So napakatagal niya, kaya dapat may mag-start na. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.